Alam niyo ba, may difference ang showing up to being present. You could show up in a dinner, in a workplace, in a meeting, pero posibleng you are absent-minded. Present physically, pero wala ang isip mo doon. So, you showed up, but you're not really present. Present ka sa Zoom meeting, pero naka-off yung camera kasi nagluluto ka sa kusina, o kaya nagja-jogging sa treadmill, o kaya naman naglalaba ka. Present sa Zoom, pero hindi talaga present. You showed up, but you are not really present because you don't have your full attention to it. So kung mapapansin po ninyo, showing up is usually physical, but presence is all about value. Presence carries weight. Mapa-friendship, marriage, small group, lumalalim ang ating relationship. Hindi dahil madalas tayong magkita. Lumalalim ang relationship natin kasi mas lumalalim yung connection natin from within. Yung 5 minutong nag-usap tayo, pero nasa akin ang full attention mo, mas mahalaga pa kaysa 2 hours tayong nag-usap, pero distracted ka at half-hearted. If you know what I mean. Why? Because you show up, because you're available, but presence is an investment. Meaning when you showed up, when you are present, it communicates value. Kaya maaalala po ninyo, no, kapag may mga pagkakataon na birthday nyo for example, anniversary nyo for example, may mga taong dadalaw sa inyo kapag kayo ay naghanda. Pero minsan hindi nyo na natatandaan sino yung mga umaten sa 7th birthday mo. Oh, okay. 55 na pala kayo. So, sino ang uling umaten sa 18th, okay, sa 20th or 35th birthday mo, pero tandang-tanda mo kung sino yung dumalaw sa iyo sa ospital. Sino yung nandoon nung nilalamay ang mahal mo sa buhay? Because ang totoo mga kapatid, there is a difference between showing up when things are good, and there is a difference between showing up when things are bad. Because the real weight of presence is revealed when you are going through an uncertain situation, painful situation, or disappointing situation. Meaning kapag dumadaan ka sa masasakit at mahihirap na parte ng buhay mo, mas nakikita mo yung bigat ng presence ng mga taong dumadalaw sa iyo. Ibig sabihin, maganda na dalawin mo ako kapag masaya ako, kapag inspired ako, kapag motivated ako, pero mas matatandaan ko yung presence mo when things are not looking good in my life. This is the context of Ezekiel, not just Ezekiel 48, but the entirety of the book. In fact, marami pong leaders and preachers hindi masyadong pinag-uusapan ng Ezekiel because pag binasa mo kasi ang Ezekiel, parang medyo depressing siya. Because ang Ezekiel po ay pinag-uusapan rito kung paano naging exile ang nation of Israel, na oppress ang nation of Israel again ng superpower kingdom nung unang panahon na ang pangalan ay Babylon. Everybody say Babylon. Na makikita po ninyo sa text natin mga kapatid, na netong Ezekiel 48, makikita ho natin na si Prophet Ezekiel is actually nagmi-minister sa buong bansa regarding their oppression, regarding their defeat dito sa kingdom ng Babylon. Sinasabi ni Prophet Ezekiel, ang ating syudad wasak, ang ating mga templo durog, ang ating mga bridges, nako, hindi mo na mapapakinabangan. At ang mga tao, they felt abandoned. They felt displaced. Pakiramdam ng mga tao, homeless kami. Wala kaming sariling identity. Ang Israel leadership, hindi mo makita. Parang wala kaming structure. Or in essence, the whole nation of Israel is actually in a place of no stability. Now think about this. Wala kayong temple, wala kayong bridge, yung city nyo walang identity, ang mga tao abandoned, displaced, even homeless. And to make matters worse, in Ezekiel chapter 10, the Bible says, the glory of the Lord departed from them. No, you don't understand it. Sira ang kanilang temple, wasak ang kanilang mga bridges, ang mga tao walang sariling tahanan, ang sama na nga ng sitwasyon, sa Ezekiel 10 pa, lalo pang sumama, kasi yung presensya ng Diyos na inaasahan nilang nandun para sa kanila, ang sabi ni Ezekiel 10, the glory of the Lord departed from them. Parang ang hirap ng ganung sitwasyon, ano? Kasi sa mga panahong kailangan mo ng tulong, durog ka, hirap ka,
nasa challenges ka, you want the very presence of God to be there with you as an assurance na hindi ka talaga iniwan at pinabayaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pagiging exile ng nation of Israel, kasi nasa Babylon sila, technically malayo sila sa kanilang sariling bansa. So kung titignan nyo yung kanilang exile, medyo geographical. Kasi malayo sila sa kanilang sariling syudad. Pero makikita po natin sa Ezekiel 10 na yung kanilang pagiging exile ay hindi lang geographical, kundi ang kanilang pagiging exile is actually spiritual din. Because nagkaroon sila ng distance sa ating Panginoon. Are you following me so far? So ulitin natin, their temples are destroyed, their bridges are destroyed, the people are homeless, displaced, walang sariling leadership, structure at identity ang buong bansa. The glory of the Lord departed from them. But thanks be to God. Hallelujah. Ang sabi ng scripture sa Ezekiel 40 to 48, our text for today, sa Ezekiel 40 to 48, nagbigay ang Panginoon kay Ezekiel ng napakagandang prophecy. Are you ready, mga kapatid? Now ulitin natin, the bridges are destroyed, the cities are destroyed, walang identity ang buong bansa, and then on Ezekiel chapter 40, nag-shift ang lahat ng bagay. Because the Bible says, pagdating ng Ezekiel chapter 40, nagbigay ng prophecy ang ating Panginoon that the city will experience restoration. Come on now, somebody. Amen. Everybody say restoration. Ibig sabihin yung buong bansa na wasak, hirap, durog, magkakaroon ng restoration, ang kanilang temple itatayong muli, at ang kanilang syudad ay bibigyan ng bagong pangalan. At ano yung pangalan na yun? Verse 35, and the name of the city from that time on will be, come on, everybody shout this with me, Yahweh Shammah, the Lord is there. Now, kapag durog ang inyong syudad, sira ang inyong mga temple, wasak ang inyong identity, parang mas maganda dito sa part na i-restore ko ang mga ginto ninyo. Parang ganda rin nun no? I-restore ko yung power ninyo. I-restore ko yung great walls ninyo. But this is interesting. Kasi nung sinabi ni Prophet Ezekiel na magkakaroon ng restoration, hindi niya sinabing dahil restored na kayo in the future, ang magiging pangalan ng syudad, prosperous city, strong city, big city. Ano ang sabi ng scripture? The name of the city will be Yahweh Shammah. The Lord is there. Hallelujah. Ibig sabihin, the identity of their city is not based on their size. The identity of their city is not based on their capacity or their location or their success. The identity of this brand new city is based on the presence of our God. Meaning, kahit may success, kahit na malaki, kahit na parang tagumpay, kahit na parang undisputed, without the presence of God, baliwala ang lahat. That's why I believe our church is a powerful church, not because of the music, not because of the haze machine, not because of the lights or the sound system. What makes our church powerful is in fact the presence of the Lord is in this place. That is the very reason why we are here in the first place. Hindi tayo narito para sambahin ang ibang pangalan, pangalan ni Pastor Stephen, pangalan ng Jesus Live Community. No, we are here because we know and we felt the presence of the Lord is here. That every time nasa bahay ka, naliligo ka pa lang, sasabihin mo, saan ka pupunta? Pupunta akong church. Bakit? I feel the presence of the Lord there because I know the Lord is there. Everybody say, Yahweh Shammah. It was the presence of the Lord. And notice mga kapatid, for the past 4 weeks, ngayon ang conclusion natin, for the past 4 weeks, pansin natin na every time bibitawan ng Diyos ang kanyang pangalan, hindi niya binibitawan ang pangalan niya sa mga magagandang sitwasyon. Hindi niya sinabi yung Yahweh Shalom nung payapa nung prospero sila. Sinabi niya ang Yahweh Shalom nung hirap sila. So kung mapapansin niyo, every time babanggitin ng Lord ang kanyang pangalan, binabanggit niya yan sa panahon ng krisis. Kasi madaling sabihin, the Lord is there. The presence of God is there. When things are going great in your life. Come on now. Sorry po. Okay, when things are going great in your life, I mean, na-promote ako. Nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Meron akong bagong blessing, nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Pero ibig ba sabihin kapag walang blessing, walang ginto,
Ibig ba sabihin, wala na ang presensya ng Panginoon? Makikita ninyo that Yahweh Shammah appears hindi lang sa mga magagandang sitwasyon, kundi maging sa mga hindi magagandang sitwasyon. Doon natin mapapatunayan na yung presensya ng Panginoon, kahit mahirap, kahit na ikaw ay nag-i-struggle, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Everybody say, the Lord is there. Ibig sabihin, yung restoration na pinag-uusapan dito, hindi lang infrastructure restoration, which are good. Itayo mo ang temple, itayo mo ang bridge, itayo mo ang city. Infrastructure restoration is already a great blessing. But the most important restoration in this text is not the restoration of their infrastructure, but the restoration of God's presence. Yung presence na umalis sa Ezekiel 10 ay babalik, ang sabi ng scripture. And watch this, hindi lang sinabi ni Lord, I will return. I shall return. Hindi siya si MacArthur. Hindi niya sinabing, I shall return. Ang sabi niya, the Lord is there. Kasi kung titignan mo yung Hebrew word ng Shammah, which is there, hindi lang siya babalik, kundi mananatili. Iba kasi yung umalis ako, babalik ako, aalis ako uli. Pero ito iba. Nung umalis ang Panginoon ng Ezekiel 10, nangako siya sa Ezekiel 40 to 48, babalik ako. Pero hindi lang ako babalik, mananatili ako. I don't know who is this for, pero naniniwala ko marami sa atin na nangangailangan ng assurance na ito. Na sa mga panahong tayo nalulungkot, tayo ay dumadaan sa mga challenges, yung pangako ng Diyos na babalik siya, mananahan siya sa ating buhay, is indeed a good news for each and every one of us. That the God that I serve is with me. Yes, ang bansa kailangan ng restoration. Yes, ang bansa kailangan ng deliverance. But more than anything else, ang pinakamagandang assurance na natanggap nila, hindi ko kayo iniwan, hindi ko kayo pinabayaan, because Yahweh Shammah is there, meaning the Lord will dwell, meaning the Lord will settle. Hindi lang siya bumibisita, hindi lang siya dumadaan, He will remain. So when things are tough and when things are hard, God wants you to be reminded today, God is with you and He will remain in your life. Amen? Kaya kung titignan nyo ang Isaiah 43, bring it up please. Isaiah 43 verse 1, ang sabi ng scripture, but now, O Jacob, but now Jesus is alive, Kamanaba, listen to the Lord, who created you, O Israel, the one who formed you says, ano sabi? Don't be afraid. Tignan nyo nga yan, sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Now, balik natin yung verse 1 again. Ang sabi ng scripture, but now, listen to the Lord who created you. Meaning, ako na lumikha sa inyo, ang nagsasabi sa inyo nito. Hindi lang to basta sinabi ng kapitbahay mo. Hindi lang to basta sinabi ng presidente ng bansa. Ang sabi ng scripture, makinig kayo sa sinasabi ng lumikha sa inyo. Next slide. Ano sabi ng scripture? Don't be afraid, for I have ransomed you, and I have called you by name, and you are mine. Makinig kayo, kapatid. Don't be afraid. And then he goes on to verse 2. That when you go through deep waters, shout out sa lahat ng hindi marunong lumangoy. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, and the flames will not consume you. Now notice, hindi po sinabi ng Bible, when you go to deep waters, I will be with you. When you go to the rivers of difficulty, ano sabi ng scripture? When you go through. Kasi pag nakaharap ka ng pagsubok, pwede kang tumakas, pwede kang umatras, pwedeng tanggalin ng Lord ang pagsubok. Pero ano sabi ng scripture? When you go through it. Minsan hindi tatanggalin, minsan hindi ka makaka-atras, minsan hindi ka makaka-back out, hindi ka makakatakas, pero ano sabi ng Lord? Dumaan ka man, kasama mo ako. When you go through rivers of difficulty, kasama mo ako. Kaya wag niyong tatambayan ng problema. Kaya nga sabi natin, may pinagdadaanan lang. Eh di daanan mo, wag mong tambayan. Ang problema kasi sa natin, nirereklamo natin, parang hindi ka ako kasama ng Panginoon. Eh sabi kasi ng Lord, daanan mo, you go through it. Kailangan mong pagdaanan, pero hindi ibig sabihin diyan ka matutulog. Hindi ibig sabihin niya ng destiny mo. But ito ang pangako. Hindi nangako ang Diyos tatanggalin ang problema, pero nangako siya, kasama mo siya sa problema. Kasama mo siya sa mga pagsubok. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Di ba? Pinarusahan sila na King Nebuchadnezzar. Ang sabi, itapon mo sila sa pugon ng Panday Manila. Remember that? Remember that?
Ang sabi ng scripture, sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, ininit niya ng ininit na yung naghatid, yun pa yung unang nasunog. At nung nandun na sa pugon, yung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, nung sumilip si Nebuchadnezzar, sabi niya, ikaw rito, di ba tatlo lang yung tinapon? Ba't parang apat yun? At parang yung isa, parang anak ng Diyos. Which I believe hindi yun parang anak ng Diyos. I believe that is the pre-incarnate appearance of our Lord Jesus Christ. He was there. Hindi, may kakayanan ba ang Panginoon na nung binuksan yung pugon, biglang hindi gumana? Boss, di nag-function. Pwede, kasi makapangyarihan siya eh. Pero inalaw ng Panginoon na gumana, painitin ng sobra, dumaan sila sa apoy, hindi sinabi ng Lord, tatanggalin ko yung apoy, hihipan ko yung apoy. Kaya ba ni Lord ihipan? Kaya rin. Pwede mamatay, pero hindi hinipan ni Lord. Kaya huwag ka ng pray, Lord, hipan mo. Minsan pray, Lord, wag gumana, tanggalin mo. Minsan kailangan mong daanan. Pero kahit daanan mo, hindi naman pinangako ng Lord, hindi gagana yung pugon. Hindi naman pinangako ng Panginoon na hihipan niya yung pugon. Pero ipinangako niya, kahit dumaan ka sa apoy, kasama mo ako. He will be with you. Come on now. And come to think of it, paglabas nila sa pugon ng Pande Manila, ang sabi ng scripture, hindi sila amoy usok. May kilala ba kayong ganyan? Dumating sa matinding problema, pag tinignan mo, talaga dumaan ka sa ganung pagsubok, hindi mo halata. Kasi kung iisipin mo, sa tindi ng pinagdaanan mo, dapat pangit ka na eh. Pero sa tindi ng pinagdaanan mo, ang ganda mo pa rin, blooming ka. Walang amoy usok. Hindi ka amoy usok. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Minsan nahayaan ng Lord na dumaan ka, pero hindi papayagan ng Lord na mangangamoy usok ka. Bakit? He will be, come on, everybody say, God will be with us. He will be with us. Makakaramdam ka pa rin ng pressure, pero hindi ka na nagpapanik. Umiiyak ka pa rin, pero hindi ka na nagko-collapse. Dumaraan ka pa rin sa pagsubok, pero you're not losing your identity. Kasi hindi pinangako ng Lord tatanggalin niya, pero nangako ang Panginoon, He will be with us. He will be with us. He will be with us. Amen. Psalms 46 verse 1, God is my refuge. Come on. Pupurgahin tayo ng Panginoon sa mga encouraging word today. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and our strength. Read the verse. The very absent help. No, sabi ng scripture, the very present help. Sino sa inyo dumadaan sa trouble? At yung mga kaibigan yung kasama nyo dati, absent. Pero thank God, hallelujah, the Lord is with us. Why? Because He is our refuge and our strength, the very present help. Dahil present siya, dahil present ang Diyos, dahil nandyan ang presensya niya. Next verse. Therefore, we will not fear. Kaya madali kasi sabihin, huwag ka matakot. Dali lang siya sabihin yan. Pero anong guarantee natin kung bakit di tayo dapat matakot? Kasi kasama natin ang Diyos. He is our refuge and our strength. So ano sabi ng scripture? Even though the earth may be removed. The earth may be removed? The earth will be removed? Grabe naman yata yun. And though the mountains be carried into the sea. Yung bundok, yung Mount Apo mapupunta sa dagat? Totoo ba yan, Pastor? Nasa Bible eh. Let's continue the reading. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, you should not be afraid. Ano yung dinidescribe dito kanina? No, I don't know. I don't think na literal ito. Pero this is what, from what I understand, this is what the Bible is saying. Dinidescribe ng scripture na kahit dumaan ka sa worst case scenario, mag-collapse ang creation, mag-fall ang mga mountains, ang waters mag-roar, that everything is unstable. You should not be afraid. Why? Because God is your refuge. And God is your strength. Alam niyo kapatid, kung huminto si Lord sa refuge, okay na ako. Kahit sabihin mo lang, God is my refuge, okay na ako. Pero nilagyan niya pa ng and strength. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Kasi may mga pagkakataon talagang dadaan ka sa pagsubok na kailangan mo ng Lord, ikaw ang refuge ko. Diba may mga ganun tayo, Lord, ingatan mo ko. Pero minsan kailangan ikaw yung lumaban. At pag ikaw ang lalaban, He is your strength. Pansinin niyo, offensive at defensive, kasama mo ang ating Panginoon.
That even though you experience a worst case scenario, the Lord promised us, He will be with us, that His presence will remain, that His presence will dwell in us. So ibig sabihin, even if everything collapses in your life, we will remain unshaken. Hindi dahil maliit ang problema. Hindi binibilital ng Diyos ang pagsubok mo. Hindi niya minamaliit ang pinagdadaanan mo. Pero kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na pinagdadaanan mo, mas malaking refuge ang Panginoon sa lahat ng ating mga struggle. Because, why? Because He, everybody say present. Because He is present. In fact, pag pinag-aralan niyo po yung scripture, yung theology ng presence of Lord, napaka-encouraging. Kasi tinawag po ng Bible ang Panginoon na omnipresent. Omnipresent. Alam niyo po ibig sabihin ng omnipresent? Omni means all, lahat. Present means you exist in a place. So ibig sabihin, when you say God is omnipresent, He exists in all places. Ganda nun. Ang ganda nun. Ako lang nagandahan, di ba? Ang ganda nun. Pastor, ibig mo sabihin kung the Lord is present everywhere, kahit sa bar, nandun si Lord? Yes. Pero hindi porket nandun si Lord, agree siya sa ginagawa doon. Hindi porket nandun ang ating Panginoon, na-honor siya sa ginagawa doon. But this is what I know. God is everywhere. Lahat ng, ibig sabihin, today, lahat ng mga 16 churches natin, we are receiving one message. Nagpipreach ako ngayon, yung iba sa kanila, nakikinig sa mga mission stations natin, naniniwala ba kayo nandito ang presensya ng Diyos? Pero naniniwala rin sila, nandun daw eh. Naniniwala din yung Bacolod, nandun din yung presensya ng Panginoon. So we believe that God is everywhere. He is omnipresent. But, may tinatawag na manifest presence. Na yes, nandito ang presensya ng Panginoon, pero the moment you step in, namang yung kanina habang nag-worship kayo, alam mong nandito ang presensya ng Diyos, pero naramdaman mo yung manifest presence. Alam niyo ibig sabihin ng manifest? Parang ang lapit-lapit ng Diyos. Parang ramdam na ramdam mo siya. Parang hindi ito normal na Sunday for you. I mean, you're always here every Sunday, but there's something about what happened earlier na nasabi mong, ramdam ko ang Panginoon. That's what you call manifest presence. Nararamdaman mo kung gaano siya kalapit, nare-reveal siya, nakikilala natin siya. That's why it's very important for us to realize, mga kapatid, yes, God is everywhere. Kaya, importanteng ma-remind natin ang ating mga sarili, wag mawala na ang lahat. Wag lang mawala ang presensya ng ating Panginoon. Because at the end of the day, ang kaluluwa natin ay sisigaw, maghahanap, magugutom at mauuhaw sa kanyang presensya. Sige, makuha mo na lahat ng ipinapanalangin mo. Makuha mo na lahat ng promotion na iyong idinidesire. Makuha mo na yung lupa, yung ginto, yung promotion, everything makuha mo na lahat. Pero ang totoo, makakasurvive tayo kahit mahirap ang buhay. Makakasurvive tayo kahit dumadaan tayo sa challenges. Pero hindi ka makakasurvive kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. This is exactly why Ezekiel was writing to the nation of Israel. Ang sinasabi ni Ezekiel, tignan niyo ang lugar natin. Ang mga templo natin wasak, ang lupa natin kinubkob. Ang identity natin, di natin alam kung bansa pa ba tayo. Takot sila sa Babylon. Pero lumalabas na ang tunay na dahilan kung bakit sila takot ay hindi lang dahil oppressed sila at hindi lang dahil malakas ang Babylon. Takot sila kasi tinatanong nila ang kanilang sarili, iniwan na ba talaga kami ng Diyos? Kasama pa rin ba talaga namin ng Diyos? At sa gitna ng kanilang takot, sinagot sila ng Panginoon. Itong restored city, papangalanan niyong Yahweh Shammah. The Lord is there. Kasi yung simbahang walang presensya ng Diyos, building lang yun. Alam niyo po ba, 1 month na tayo rito. Ang bilis, no? Alam niyo ba kung ano tati to? Department store. 3 months ago, department store to. Yung poste na yan, may fitting room dyan. Sa poste na yan. Ibig sabihin, everyday may mga nagbibihis dyan. Itong lugar na to, department store, so may mga namimili ng damit. 3 months ago, may mga umaakyat dito namimili ng damit. Pero never natin sinabing, pupunta ako sa Pure Gold. Bakit? The Lord is there.
Right? Pero 3 months later, every Sunday now, you say, I will go to church. Bakit? I feel the presence of the Lord there. Natanggal lang yung fitting room, the Lord is there na. Anong ibig ko sabihin? Ang building na walang presence ni Lord, normal lang siyang building. What makes this building holy, what makes this building anointed, is not the music, not the lights, not the AC, no. What makes this building holy is the presence of God. Amen. Ibig sabihin, kung wala ang presensya ng Panginoon dito, sayang. I mean, kahit 8 ang service natin. Am I prophesying? Come on now. I am prophesying. Naka-record ba yan? I am prophesying now. Kung maging 8 ang service natin every Sunday, pero wala ang presensya ng Lord, program lang yun. Wala ang presensya ng Panginoon. Why? Because we know that when the presence of God appears, even the fear will disappear. Amen. Do you remember the disciple of Jesus Christ? Days after Jesus was crucified, lahat sila takot. Nasa loob sila ng bahay nila, sarado bintana, sarado ang pintuan. Kasi alam nila pwedeng sila ang susunod na aarestuin. Sila yung susunod na ipapako sa krus. But ang sabi ng scripture, in the midst of their fear, Jesus appeared. And Jesus said, Shalom. Why? Because kahit nasa gitna ka ng takot, when God's presence appear, your fear will disappear. Come on. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord is with you. Lakasan mo, the Lord is with you. So kung tayo buhay, humihinga, pero wala ang presensya ng Panginoon, nakakasurvive lang tayo. What makes this church holy, consecrated, is the presence of God. In fact, let me take it further. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi think about this. Ang sabi ng scripture, pagdating natin sa heaven, we will sing worship songs. Aanuin mo yung worship songs kung wala kayo i-worship. What makes heaven, heaven, is the presence of God. Kasi yung langit, sabi ng scripture, lalakad tayo sa kalye ng ginto. Yun ba ang dahilan? Ba't excited ka sa langit? Ang dahilan ba bakit ka excited sa langit? Kasi may mansion ka. Sabi ko nga, Lord, yung mansion ko, lagyan mo swimming pool. Binibiro ko si Lord eh. Kaya ka ba excited sa langit? Kasi dun sa langit may ginto kang dadaanan, at dun sa langit may sarili kang mansion. Think about this. Kahit may ginto sa langit, kahit may mansion ka sa langit, kung wala ang presensya ni Lord doon, geography lang siya. But what makes heaven, heaven, is not the gold, not the mansion. What makes that place special is because we believe the presence of God is there. And just by thinking about it, iniisip ko pa lang na ako'y pupunta ng langit. Sino sa inyo excited pumunta ng langit? Taas nga kami, lahat na excited. Huwag nyo bababa. Lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on. Sabihin mo sa tabi mo, paano kung ngayon na? Sabihin mo sa kanya. Lahat excited pero ayaw ngayon ah. Alam mo what makes me excited about heaven? It's not the mansion, it's not the gold streets, not the big wide gate. What makes me excited, actually nag-goosebumps pa, is the fact that the God that I serve, yung Diyos na pinag-alayan ko ng 25 years in the ministry, na iniwan ko yung career ko para sumunod, I will see Him face to face. And I will lay my crowns before Him. That's what makes me excited. Kasi kahit nandun ang ginto, nandun ang mansion, kung wala ang Panginoon, that's not worth it. But what makes heaven worth it is the fact that the Lord is there. Yahweh Shammah. The Lord is there. So sino sa inyo excited na pumunta ng langit? Taas kami lahat na excited pumunta ng langit. Come on, come on, come on, come on. Ibig sabihin, ngayon na, meron daw, 7 na lang daw, lalakad na. 7 na lang sila, lalakad na. Ibig sabihin, ang reward ng langit is God Himself. So ibig sabihin, maganda doon sa langit, may mansion, reward. Magandang reward dyan. Maganda na sa langit, may reunion. Maganda na sa langit, He will relieve all our pain. Ang sabi, you will stop crying. No more pain, no more crying. Ang ganda lahat nun. But the greatest reward of heaven is what? God Himself. Yes. Kaya pala ang sabi ni Moises sa Exodus 33, if your presence doesn't go with us,
We don't want to leave this place. Alam mo, natauhan ako eh. Sabi ko, Lord, salamat for 33 years. Kung hindi ka namin kasama, hindi mananatiling nakatayo ang church na ito. Maraming tampuhang nangyari dito. Maraming mga umalis, maraming nadagdag, maraming nagbago. Pero for the past 33 years, ang hindi nagbago, hindi mo kami iniwan. So sabi ko sa Lord, Lord, for 33 years kasama ka namin, pero kung sa susunod ng 33 years, hindi mo kami sasamahan, okay na kami rito. Nagsiselebrate naman na kami, tapusin na natin dito. Why? Because if your presence will not go with us, we don't want to leave this place. Because the very reason kung bakit worth it ang paglilingkod is because His presence is with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya kahit nakakapagod, energize ka. Kahit mahirap, tuloy ka pa rin. Ilang beses ka na umiyak, naglilingkod ka pa rin. Every Monday sinasabi mo, I quit, nandito ka pa rin. Para mga volunteer dito sa harap, amen. Lakas ha. Amen. Alam niyo po, kahit sino ang presidente ng Amerika, ang official na eroplano ng American president ay tinatawag nilang Air Force One. I don't know if you're familiar with that. I have a picture of Air Force One here. Yung Air Force One, ito po ang official na sasakyan ng presidente ng kahit sino. Bush, Obama, Trump, kahit sino maging presidente, ang Air Force One, ang official na sasakyan ng presidente. Tinawag yung Air Force One, pero actually, hindi lang yan isa. Dalawa ang Air Force One. Pakita mo yung next picture. Dalawang Air Force One for contingency purposes. Na para kung masira yung isa, mapagpapatuloy ng presidente ang kanyang mga lakad. For safety purposes. Para hindi alam ng terorista kung nasaan siya dyan. Komprende? Pero alam niyo po ba, para sa mga mahilig sa eroplanong katulad ko, itong eroplano na ito is a usual 747 Boeing aircraft. Ibig sabihin, what makes this aircraft special is not the brand or the model of the aircraft. Hindi yung military technology, kundi yung presensya ng presidente. Kasi, kaya nga Air Force One, hindi pwedeng, pag dalawa, Air Force 2. Tama? Pero bakit siya, question, sino sa inyo botohan tayo. Sino sa inyo naniniwala yung nasa kanan ko ang Air Force One? Sino sa inyo naniniwala yung nasa kaliwa ko ang Air Force One? Pareho kasi, no? Hindi mo alam, alin dyan ang Air Force One? Kasi hindi mo pwede silang parehong tawaging Air Force One. Magiging Air Force One lang kung ano yung sasakyan ng presidente. So pag sumakay siya dito sa kanan, yun ang Air Force One. Ito Air Force 2, literally. At kapag dito siya sumakay, ito ang Air Force One. Ito hindi. So kaya siya special, hindi dahil sa teknolohiya. Kaya siya special dahil nandun yung presence ng presidente. What makes our building special, what makes our lives special, what makes this faith special, is because we know that the Lord is with us. Na yung presensya ng Panginoon ay kasama natin. So don't think for a moment na pinabayaan ka at iniwan ka ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit ang napakalaki ng LED mo sa simbahan mo, excellent ang production, strong ang sistema, global ang reach, yung usok mo magkakabunga ka na. Baliwala ang lahat kapag wala doon ang presensya ng Panginoon. Ang tunay na basihan ng success, hindi kung gaano kalaki ang ating simbahan o gaano karami ang naitayo nating simbahan. Ang tunay na sukutan kung ang simbahan ay powerful and life-changing, nandyan ba ang Panginoon? Because kahit na yan ay ordinary, kapag ka pinuntahan ng Diyos, nagiging sacred. Kasi narito ang presensya ng Lord. So ibig sabihin, kahit anong hingi mo ng promised land, yung promised land, pag walang presence, lupa lang siya. Ang blessing, pag walang presence, benefit lang. Ibig sabihin, lahat ng bagay, pagka kahit gaano ka, garbo, kamahal, kung wala ang presensya ng Lord, sayang. Kaya kung hindi mo gusto yung presensya ni Lord dito sa lupa, maboboard ka sa langit. Kasi araw-araw dun, puro presence of God ang dinidesire natin eh. Kung gusto mo lang ang heaven para sa benefit, I don't think you really want heaven. Pero salamat na lang lahat kayo nagtaas kanina ng kamay. Sabi ko, Lord, sagutin niyo po panalangin nila.
Wala akong sinabing timeline ha. Sabi ko lang, sagutin mo Lord ang lahat ng panalangin nila. Mga kapatid, kidding aside, hindi pinangako ng Panginoon na wala kang dadaan ng pagsubok. Hindi pinangako ng Lord na wala kang dadaan ng hirap. Pero ang pinangako niya, kasama niya tayo. Hindi tayo lumalakas dahil walang pagsubok. Lumalakas tayo kasi alam natin yung presensya ng Panginoon nandito sa atin. So technically, the greatest tragedy is not really the famine, the destruction, the exile, the slavery. The greatest tragedy of the nation of Israel is the absence of their God. Pero if you think about it, napansin niyo ba na ang Diyos natin, sa totoo lang, minsan ang tao ayaw niya yung presence ni Lord. Pero si Lord parang napapansin ko, lagi niyang gustong kasama tayo. I mean, nagkasala na tayo, siya pa rin bababa. Kasi gusto niyang makasama tayo. He wants His presence to be felt with us. Kasi, technically, isipin niyo, Diyos siya. He can rule from the distance. He can command from heaven. He can send blessing from afar. And yet, bumaba pa siya eh. At alam mo, habang sinusulat ko to, nagkaroon ako ng eureka moment eh. Oo nga no. Kung babasahin mo ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, parang si Lord laging gumagawa ng paraan makasama lang tayo. Balikan natin ang Genesis. Tingnan niyo tong picture na to. Sa Genesis, makikita po ninyo na ang tao malayang nakakalakad kasama ang Diyos. So meron silang literal na access kay Lord. They walk with God. Literally, in the Garden of Eden. Kasama na. Pansinin nyo, walang priest, walang sacrifice, walang kortina. They can freely come and enjoy the presence of God. But the moment they sin, bam! Amen? Na-separate tayo sa presensya ng Panginoon. Because He is holy and we are not, we are separated from His presence. But thank God, the Bible says, generations later, sa panahon ni Moses, after binigay ng Lord yung 10 Commandments, remember that? Pagkatapos niyang ibinaba ang 10 Commandments, ang next na binaba ni Lord, yung instruction paano itayo ang tabernacle. Kasi alam ni Lord eh, kahit anong sikap niyo niyang sundin ang 10 Commandments, you cannot do it on your own strength. And think about this. Ang sabi ni Lord kay Moses, magtayo ka ng tabernacle. Ito sukat, ito ang gagawin mo. So makikita ninyo, doon sa tabernacle, doon nila nararanasan ang presensya ng Diyos. Pero, parang nilapit ni Lord ang kanyang presensya, pero pansinin ninyo, malapit, pero restricted. Yeah, right? Kasi hindi sila basta-basta pwede makalapit. Kailangan nila ng sacrifice. Kailangan may priest na mamamagitan sa kanila. At doon sa Holy of Holies, very restricted kasi may kurtinang nagse-separate. Pero dahil gusto ng Lord na siya ay makasama, gusto pa rin niya ilapit ang kanyang sarili sa atin. Then what happened? Generations later, ang sabi ng Lord, nung si David, nakita niya ang Ark of the Covenant na pumapasok o naibalik sa kanila, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, gusto ko pong magtayo ng temple for you. Pero surprisingly, ang sabi ng Lord sa kanya, hindi matatayo ang temple under you. Matatayo siya under Solomon. Fast forward, nagkaroon tayo ng Solomon's temple. And then, ang sabi ng scripture sa 1 Kings, the moment na dinedicate ang temple, the presence of God dwelled in the temple. And now the presence was with them, technically, permanently. Every time you go to the temple, you can feel the presence of the Lord. And then on Ezekiel 10, the Lord's presence departed. But something unprecedented happened more than 2,000 years ago. Because the Bible says, yung Diyos na nasa langit, bumaba mismo bilang Jesus. If you think about it, Jesus was God becoming accessible to each and every one of us. Na ang sabi ng Bible kay Mary, put up Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. Sa Old Testament, the Lord will be there
sa John, the Lord is with us. Yung naiprophesy kay Ezekiel na fulfill kay John. So now, we are not just saying, Lord, samahan mo kami. May pangako ang Panginoon sa atin. Emmanuel, God is with us. He is with us, church. The Lord is with us. Tingnan mo nga ang katabi mo, mukhang hindi siya kumbinsido. Sabi mo sa kanya, the Lord is with us. The Lord is with us. Amen? Wala nang veil, wala nang distance, wala nang restricted access. Dahil kay Jesus, malaya tayong makakalapit sa Kanya. And take note, si Jesus hindi lang nanahan sa temple. Hindi lang nag-a-appear doon sa tabernacle. Now, by the grace of God, because of Jesus Christ, He remained with us. He walked again with us. He touched the leper, remember? He ate with a sinner, remember? Pinakain niya tayo, remember? Why? Because now Jesus is with us. Anumang bagay na nawala sa Garden of Eden, ibinalik at nirestore muli ng ating Panginoon when Jesus came here on earth. Dahil sabi ng Bible sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word na ito? Jesus Christ. Verse 14, and that Word became flesh, come on, and dwelt. Hindi sinabing visit. Hindi ka binisita ng Panginoon, hindi lang dumaan ng Panginoon. He dwelt among us, and now we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Why? Because the Lord is now with us. Meaning, hindi lang gusto ng Lord pagpalain ka, gusto ng Lord manahan kasama mo. And for 33 years, naniniwala ko hindi lang tayo nagsusurvive. Now that we are celebrating anniversaries, I believe that anniversaries are not just numbers. This is not about the buildings or the churches that we built. Our greatest achievement is not the churches that we planted. I believe the greatest indication of success is nanatili ba ang presensya ng Panginoon. Dumaan tayo sa matinding hirap, and yet here we are by the grace of God. Hindi na wala ang conflict, pero hindi rin tayo iniwanan ng ating Panginoon. He remained with us. Ang sabi ng Ezekiel 48, and I will close with this, verse 35. And the name of the city, everybody read with me. And the name of the city, and the name of the city, and the name of the city, and the name of the city. May iniskip kayo. In the name of the city. There you go, highlight that part. From that time on. Meaning from that moment, from that time on. Ibig sabihin yung presensya niya, hindi seasonal. Hindi visitation. Hindi basta moment of encounter. Hindi lang sa revival nights. Come on now. It was an abiding, remaining, dwelling presence of our God who will be with us. And where is God's presence now? It is with us. Within us. In fact, there was a prophecy of John also, who wrote John 1. A prophecy of John in Revelations 21. This is my last verse. Revelations 21, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. Church, from the Garden of Eden, even up to eternity, yes, God is sovereign, but He is also present with us. Kasama mo siya nung tagumpay ka, pero kasama mo rin siya sa iyong pagbagsak. Kasama mo siya nung wala kang sakit, pero kasama mo rin siya kapag ikaw ay dumaan sa sakit. Kasama mo siya sa therapy session. Kasama mo siya kahit nag-overthink ka ng 2:00 ng madaling araw. Kasama mo ang Panginoon nung binuksan niya ang pintuan, kasama mo rin siya nung sinara niya ang pintuan. Kasama mo siya nung feeling mo ang lakas-lakas mo, pero lalong kasama mo ang Panginoon pag pakiramdam mo ang hina-hina mo. Kasama mo ang Panginoon pag parang ang linaw-linaw ng future, pero kasama mo rin ang Panginoon parang ang labo ng future. He is still with you. Kasama mo ang Panginoon nung bata ka, come on now. Pero kasama mo pa rin ang Panginoon kahit senior citizen ka na. Kasama mo ang Panginoon nung simula, at nangako ang Panginoon, He will be with you until the end. God was with us in the beginning, He is with us in the present, and He promised us He will remain with us. He will remain with us. Emmanuel, God is with us. Sino sa inyo gusto nyo makatanggap ng blessing mula sa ating Panginoon?
And sometimes, in our desperation na makahanap at makareceive ng wisdom, ipinapanalangin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Yung iba siguro sa inyo, hindi nyo lang pinagpipray, dinedeclare nyo araw-araw, I am blessed and highly favored. Pero yung iba, grabe, nilevel up pa. Hindi lang nila pinagpipray, hindi lang nila dinedeclare, minsan ipinagfa-fasting pa nila. Kasi gusto talaga nilang makamit yung matagal na nilang ipinapanalangin sa Panginoon. Pero habang ako po ay tumatagal sa pagiging Kristiyano, nare-realize ko rin po ang malinaw na sinasabi ng Biblia sa atin na ang mga pagpapala ay hindi binibigay ng Diyos ng random. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pagpapala, usually, yung mga blessing na ibinibigay ng Lord ay response, either sa obedience, either sa faithfulness, or either sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Bakit po? Naniniwala ako that God will never give us something that He will intend for us to waste. Meaning, kung sasayangin lang natin at gugustuhin lang ng Lord na sayangin natin, hindi na yan ibibigay ng Panginoon sa atin in the first place. Kasi hindi lahat ng pinagpala ay nananatiling pinagpapala pa rin. Magkaiba po kasi yung skill requirement ng pagkuha ng blessing at pagpapanatili ng blessing. And I've seen this happen many times. Being your pastor for more than 12 years, napakarami naman talagang taong nakatanggap ng pabor. Napakaraming tao nakatanggap ng pagpapala. Marami rin akong kakilala na nakatanggap talaga ng super duper daming blessing sa kanilang mga buhay. Talagang increase at level up ang nangyari sa kanilang mga buhay. Pero nakakalungkot man, nakatanggap ng pagpapala, pero ilang taon ang dumaan, yung pagpapalang natanggap, biglang nawala. Yung relationship na binigay, hindi nagtuloy. Yung kapayapaang ibinigay, hindi na natili sa puso. At yung momentum na sanang dala ng pagpapala ay hindi nagkaroon ng epekto sa kanyang buhay. Madalas kasi humihingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon, wala namang masama. Pero maganda rin yatang maging desire ng puso natin, hindi lang, Lord, pagpalain mo ako, kundi, Lord, kung pagpapalain mo ko, gusto kong tumagal yung pagpapala sa aking mga kamay. Kaya napakahalaga ng wisdom, hindi lang ng blessing. Sabi nga po natin last Sunday, wisdom is the foundation of everything. Balikan natin ang Proverbs 4:7, review lang tayo. Ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Reshith. Nang ibig sabihin ng reshith, foundation. Ang wisdom daw po, o ang karunungan, ang foundation ng lahat ng bagay, at dahil siya ang foundation ng lahat ng bagay, in all you're getting, get wisdom. Pursue wisdom. Are you still with me? Now, napapansin nyo mga kapatid na hindi po sinabi ng Bible na money is the principal thing. Hindi sinabi ng Bible na money ang foundation ng lahat ng bagay. Hindi sinabi ng Bible na favor ang foundation. Hindi sinabing influence ang foundation. Malinaw na malinaw sa Biblia. Wisdom is the foundation of everything. Ibig sabihin, bago yung increase, wisdom ang mas mahalaga. Bago ang influence, wisdom ang mas importante. Kasi ang wisdom, hindi lang siya isa sa mga blessing, kundi ang wisdom, ang foundation na nagdadala sa lahat ng blessing. Okay, nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? Let me repeat for you. Let me slow down a little bit para mas maunawaan ninyo. Ang wisdom, hindi lang siya basta regalo na binibigay ng Diyos bilang blessing. In fact, ang wisdom ay foundation na nagdadala ng lahat ng blessing. Ibig sabihin, yung yaman tsaka wisdom, hindi magkapareho yan ng kategory. Ang sinasabi ng scripture, yung riches, yung yaman, yung financial freedom, magandang i-desire, pero wisdom is the foundation of everything. Kasi kung meron kang yaman pero walang wisdom, yung yaman dadaan lang. Pero if you have the wisdom, kahit walang yaman, yung yaman mamamagnet. Because you have, come on, are you with me? Everybody say, wisdom is the foundation of everything. Amen? Kaya po, naalala nyo last week, last Sunday,
Pinag-usapan po natin ang buhay ni Solomon. Ang kinikilala po na isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa mundo, except of course kung ikukumpara mo kay Jesus. Pero saan nagsimula ang karunungan ni Solomon? Now, kung hindi po ninyo kilala si Solomon po ay anak ni David. Si David, hari. At si David po ay naghari sa bansang Israel sa loob ng 40 taon. Pero after reigning for 40 years, David died. Namatay po si David. Pero he died with a fruitful life. Pero after ng kamatayan ni David, ang pumalit po sa trono si Solomon. At habang si Solomon ay na-establish sa kanyang pagiging hari, alam niyo, sa sobrang gratitude nitong si Solomon sa Panginoon, na binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataong mamuno sa bansa ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, naghandog si Solomon ng 1,000 burnt offerings to God. Now think about what I just said. 1,000. For context, 1 is enough. Pero yung isa lang enough na, pero nagbigay pa si Solomon ng 1,000, ibig sabihin, he was generous with his offering to God. He was so grateful sa influence na ipinagkaloob ng Lord, to the point na sabi niya, Lord, hindi sapat ang isa. Gusto ko 1,000. At dahil 1,000 offering ang binigay ni Solomon, natuwa ang Panginoon at ang sabi ng Diyos sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Kaya wag na wag niyong sasabihin sa akin na ang Diyos hindi nagre-respond sa generosity. Because klarong-klaro sa text na ito, that when you are giving something to God, God will never allow you to outgive Him. Kasi gagawa at gagawa ang paraan ng Diyos na walang utang ang Diyos sa iyo. Na kung nag-offer ka ng 1,000 burnt offerings, ang sinasabi ng Panginoon, Solomon, what do you want me to give to you? It is like a blank check. Magkano? Anong gusto mo? Now, kung ako yan, kaya to 10 million, 100 million. You could ask for anything. Pwede siyang humingi ng pera, pwede siyang humingi ng malaking palasyo, pwede siyang humingi ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, pwede siyang humingi ng kasikatan, pero sa dami-dami ng pwede niyang hingiin, ang sabi niya, Lord, gusto ko magkaroon wisdom to govern the people that you have entrusted me. And God was so pleased. Natuwa ang Panginoon na pwede niyang hingiin ang lahat, pero ang hiningi niya wisdom. Na ang sabi ng Bible sa 2 Chronicles chapter 1 verse 11, sumagot ang Diyos. Ang sabi ng Lord kay Solomon, God said to Solomon, since this is your heart's desire, dahil ito ang gusto at laman ng iyong puso, and you have not asked for wealth. Sino sa inyo ang naniniwala kung yung katabi mo ang tinanong, wealth ang isasagot niya? Kaya ang sabi ng Lord kay Solomon, natutuwa ako sa iyo kasi yung desire ng puso mo, pwede mong hingiin yung yaman, di mo hiningi. Pwede mong hingiin possession, hindi yung ma-possess, kundi meron kang pag-aari. Hindi niya hiningi. Pwede niyang hingiin yung honor, hindi niya hiningi. Sabi ng Lord, pwede mong hingiin ang kamatayan ng iyong mga kaaway, pero hindi mo hiningi. And since, next verse, and since you have not asked for a long life, pwede rin niyang hingingin yung mahabang buhay, pero hindi niya hiningi. But you ask for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you a king. Fasten your seatbelt. Verse 12, and therefore, wisdom and knowledge will be given to you. Hold on a second, di pa tapos. Highlight this part. And I will give you also. Question, hiningi ba niya yung yaman? Hiningi ba niya yung possession? Hiningi ba niya yung honor? Pero dahil tama yung order ng paghingi, kahit hindi hiningi, binigay. Kahit hindi hiningi. Ang punto, simple lang. Kung tayo siguro tinanong, wag ko na kayo dadamay, baka magalit kayo sa akin eh. Kung ako na lang,
Siguro kung ako binigay, ang unang papasok sa isip ko, siguro pera para makapagpagawa ng building ng church. May mga ganyan pa tayo minsan, ano? Okay, para makatulong sa mahihirap, tapos maibablog ko. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, pwede kang humingi ng lahat ng bagay, pero dahil hindi mo yun hiningi, kahit na hindi mo hiningi yung wealth, dahil hiningi mo yung wisdom, I will also give it to you. Ibig sabihin, when Solomon asked for wisdom, God also gave to him what he did not ask for. Now we understand our text today. Because ang sabi ng text natin sa Proverbs 3:13, blessed are those who find wisdom. So kung mapansin nyo, yung wisdom, hindi siya blessing itself, kundi pinagpala ang mga taong may wisdom. Now, tignan nyo uli yung verse. Hindi po sinabi ng Bible, pinagpala ang mayayaman. Hindi sinabi ng Bible, pinagpala ang maraming koneksyon. Hindi, ang sabi ng Bible, pinagpala ang merong wisdom. Ibig sabihin, people who has wisdom is blessed. Bago pa dumating yung pera, bago pa dumating yung promotion, bago pa dumating yung material things, kapag meron ka na ng wisdom, blessed ka na kagad. Paano yun nangyari? Talon tayo sa verse 15. Sabi ng verse 15, she is more precious, she referring to wisdom, so wisdom is more precious than rubies. Everybody read now. And nothing you desire, highlight that part, can compare with wisdom. Meaning, you could ask for anything. Pwede kang humingi ng kahit anong bagay. Pero ang ginagaranti ng Bible, kahit anong i-desire ng puso mo, hindi yan higit sa wisdom. Ibig sabihin, gaano mang kalaki ang desire ng puso mo, lahat ng desire inferior sa wisdom. Hindi niya pwedeng lagpasan ang wisdom. Are you still with me, mga kapatid? Ibig sabihin, wala kang pwedeng hingiin sa mundo na mas mataas pa sa karunungan. This is what the Bible is saying to us. Meaning, wala tayo pwedeng i-desire. Bagong opportunity, breakthrough, bagong relationship, mas maraming pera, promotion sa trabaho, nothing that you can desire na pwedeng mas higit pa sa wisdom. Why? Because you cannot compare it with wisdom. Okay, hindi niyo ako maunawaan. Bakit? Kasi, everybody say desire. Kasi pag nagdi-desire ka ng isang bagay, like nagdi-desire ka ng malaking bahay, usually ang desire natin is all about what we want. Kaya desire eh. Pero ang wisdom iba. Wisdom, ang desire is all about what you want. Pero ang wisdom is all about what's good for you. Kaya siya magkaiba. Kasi pwedeng may dinidesire ka, hindi makakabuti sa'yo. Kaya, yung wisdom na sinasabi ng Biblia, maaaring hindi mo gusto. Maaaring hindi mo pangarapin. Pero kung ito makakabuti sa'yo, yun ang ipagkakalob at iaalaw ng Panginoon sa atin. Okay. Hallelujah. Praise God. Amen. Bakit? Kasi pwedeng ikaw yung klase ng Kristiyano na napakaraming potensyal. Grabe pagtawag ng Panginoon. Pero kapag wala yung wisdom, yung potential mananatiling potential. Are you with me? Halimbawa, hindi ako nagbe-bake ng cake. Hindi ako baker. Mahilig lang ako bumili sa bakery. Pero hindi ako baker. Pero alam ko, pag nagluluto, nagbe-bake ka ng cake, kailangan mo ng harina. Kailangan mo ng asukal. Kailangan mo ng butter. Kailangan mo ng oil o mantika. Pero kahit na mamahalin ang ingredients, kung hindi mo alam mag-bake, yung mantika mananatiling mantika. At yung harina mananatiling harina. So it's one thing to have the ingredients in front of you, but it's another thing to have the skill to bake the cake. At iba pa yung marunong lang sa magaling. Kasi ang sabi na, pagka nagtanong kayo sa mga baker, nagtanong-tanong ako, maraming mga sikat na baker dito sa church natin, nagtanong-tanong ako. Alam mo, ang sabi nila, Pastor, napakahalaga ng timing sa pagbe-bake. Kasi pag nasobrahan ka ng lagay sa oven, pwedeng masunog. Pag kinulang, hindi mabubuo. May measurement pa yan. Pag hindi tama ang measurement, makaka-apekto sa lasa.
Pag di tama ang measurement, makaka-affect. Minsan titigas yung cake. Bukod doon, kailangan tama pa yung temperature. Kasi pag hindi tama yung temperature, pwedeng mag-shrink. Now, may mantika na nga ako eh. Poproblemahin ko pa ba yan? Bakit? Kasi ganun sa buhay. Hindi porket may potential ka, magsasucceed ka sa buhay. Kasi it's one thing to have a potential, it's one thing to have a calling, it's one thing to have the talent, but if you don't have the wisdom to use the talent, if you don't have the wisdom to use the resources that God has entrusted to you, yung perang meron ka, pwedeng ikayaman ng iba, pero yung perang hawak mo, pwedeng ikalugi mo. Anong difference? Pareho kayong may pera, pero yung isa may wisdom, isa wala. Tahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw topic ng pastor na kamukha ni Glock 9. Sabi mo nga sa kanya. Amen? Kaya napakahalaga ng wisdom. And so today, I want to jump in. If wisdom brings blessing, what are the 3 blessings of wisdom based on the text that we have talked about, based sa Proverbs chapter 3? Ano po ang 3 pagpapala na hatid ng wisdom? Number 1, ang unang blessing ng wisdom, wisdom produces. Ibig sabihin, wisdom adds value to you. Kapag may wisdom ka, may nadadagdag na magandang bagay sa buhay mo. Ano ang sabi ng Proverbs 3 verse 13? Balikan natin yung text. Blessed are those who find wisdom. Sino po nakakaalala last Sunday ng Hebrew word for wisdom? Yung mga nasa unahan sana, kaso volunteer din to eh. Yung hindi volunteer. Hokma. Diba? Ang sabi ng Hebrew word ng wisdom is hokma. So sinasabi dito, blessed is the one who find hokma. Now, ano ang ibig sabihin ng hokma? Yung hokma, last Sunday, is the ability of a person to live inside God's will. It is ability of the person to live within God's design. So ang sabi ng Biblia, pinagpala ang mga taong may abilidad na mamuhay sa design ng Diyos. So ibig sabihin, ang wisdom hindi siya IQ. Ang wisdom hindi siya street smart. Ang wisdom hindi siya information. Ang wisdom hindi siya education. Ang wisdom, abilidad mong mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Now, sabi ng Bible ulit, pinagpala ang may wisdom and those who gain understanding. Ano ang blessing na meron sa wisdom? Number 1, she is more profitable. Highlight that part. Tignan niyo yung mga words sa ito More profitable than silver and yields better returns than gold. Now, sabi nila, ang taas daw ng ginto ngayon. Ayaw pa magpahalata ng katabi mo, maraming alahas yan. Oo, kasi mahal daw ang ginto today. Pero ito, interesting. Mahal daw ang ginto, pero ang sabi ng Bible, yung wisdom, mas matindi ang balik kumpara sa ginto. It better returns than gold. She is more precious than rubies, and nothing you can desire can compete with her. Long life is in her right hand, and in her left hand, riches and honor. Now, look at this phrase. Profitable. Better returns. Riches. Di ba yan yung language ng investment? Pag nag-i-invest ka, yan yung mga language na ginagamit ng investment. This investment is profitable. Meaning, kikita ka. This investment will bring better returns. Yayaman ka rito sa stock na to. Yayaman ka dito sa Bitcoin na to. Kung mapapansin nyo, yung mga salita na yan, madalas may kinalaman saan? Sa investment. Ibig sabihin, kung meron kang wisdom, wisdom compounds. Wisdom is productive. In essence, sa kultura at lengguwahe natin, if you invest in wisdom, the wisdom will outshine the market of our generation. Bakit? Ang pera mawawala, ang ginto pwedeng nakawin, pero ang wisdom, bibigyan ka niya ng kakayanang magdesisyon ng tama. Tuturuan ka ng wisdom para mag-progress. Bibigyan ka ng wisdom ng paraan paano ka magtatagumpay sa iyong buhay. Yes, ang wisdom, pipigilan kang gawin ng mali,
Pero ang wisdom, tuturuan ka rin niya kung ano yung tamang gawin. So, ibig sabihin, ini-imply ng verse sa atin na ang wisdom may balik. Ang wisdom may balik. That's why we need to pursue wisdom kasi may binibigay ang wisdom. Hindi niyo ako maintindihan ha. Sino rito walang pera? Taas kamay. Biglang nagising ha. Usapang pera yan. Mukhang ikayayaman ko to ngayon ha. Di ba tayo? O, malamang yung katabi mo, mayaman yan. Hindi lang nagsasalita. No? Para na lang sa mga hikaho sa buhay. Di ba pagka tayo usually, no, pag walang-wala ka, lalapit ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, pengi naman pong pera. Okay, Lord, gamitin niyo yung katabi ko para mag-abot man lang ng magaspang sa kamay ko. Na paghiwalay namin mamaya, makakuha man lang ako ng konting salapi sa kanya. Di ba? Parang syempre gusto mo. Now, nakikinig ka na ng preaching. Umaating ka na ng Gia Kamanaba. So sabi mo, narinig ko si pastor, sabi niya, basahin daw natin ang Biblia kasi ang Biblia magbibigay sa atin ng wisdom para tayo ay magkaroon ng riches and honor. And totoo, babasahin mo yung Bible at kung ikaw ay may digital Bible, meaning may search yung Bible mo, di magsisearch ka ngayon ng money. Ano kaya ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa pera? Money, money, money. Show me the money. Comprende? Now, di nag-search ka. 2 minutes, nakakuha ka ng hundreds of results. Binasa mo. The Lord will provide all your needs according to His riches in glory. Wow. Grabe pala si Lord, nagpo-provide siya. Dahil binasa mo siya, now you know. Now you have the knowledge. Now may knowledge ka na. Pero hindi porket may knowledge ka na, enough na yun. Kasi nabasa mo sa Bible, narinig mo sa iba, you know it, you have the knowledge, pero the next thing that you would ask, now I know, but Lord, I need understanding to apply what I have learned. Kasi apparently, pag humihingi tayo sa ating Panginoon, humihingi tayo, Lord, bigyan mo ako ng pera. Pero what if, ang totoong kailangan mo, hindi pera, kundi wisdom para pamahalaan yung perang meron ka na. What if lang? Kasi napansin ko po na napakaraming tao in our generation, baon sa utang, hindi dahil kulang ang pera. Baon sa utang kasi walang wisdom, paano gagamitin yung perang meron siya, paano i-invest yung perang meron siya, at paano isi-save yung perang meron siya. So you have the knowledge, but it doesn't mean you have the wisdom. Nakakalungkot yung iba. Pag hindi talaga binabasa ang Bible, gusto ng wisdom pero ayaw basahin yung knowledge. Humihingi ka ng wisdom pero tamad kang basahin yung knowledge. Okay, hindi ako maintindihan ha. Huwag kang umasang papasa ka sa exam kung di ka nagbasa. Kung di ka nag-review. So it's possible that we are asking God for a result. Pero ang sinasabi ng Panginoon, don't be lazy to read the Word. Because when you read the Word, you will have wisdom for you to apply. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang... Pasensya na kayo, kanina pa tayo nagsasalita. Kasi ang wisdom, hindi ka lang niya tutulungang magtagumpay. Ang wisdom, tutulungan ka rin niyang mapanatili yung katagumpayan na meron ka. Kasi napakarami pong tao ngayon ang umangat pero hindi nagtagal. That's why we have to have wisdom in our lives. Sino sa inyo gusto nyo ng elevation? Gusto nyo ng success? Gusto nyo ng height? Yes, we all want increase in our lives, but wisdom brings increase and stability. That's why we need to ask God, Lord, I need wisdom in my life because I know that wisdom will be able to produce something in me. Tingnan nyo, pag ang tao may wisdom, alam niya kung kailan siya oo. Alam niya kung kailan siya hihinto. At alam niya kung kailan siya mag-aantay. Because it produces something in us. Are you still with me? Parang sapul na sapul katabi mo, no? Number 2, ano ang pangalawang blessing ng wisdom? Ano po yung una? Wisdom produces. Number 2, wisdom prevents. Wisdom prevents.
Ibig sabihin, when you have the wisdom, may addition. Praise God. When you have the wisdom, may idadagdag. Pero when you have the wisdom, meron ding subtraction. Pag may wisdom ka, may idadagdag si Lord. May blessing na ibibigay. May breakthrough na ihahatid. Pero kapag may wisdom ka rin, hindi lang addition. May subtraction. Isusubtract niya yung pain. Isusubtract niya yung regret. Isusubtract niya yung panghihinayang. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, na ang pinakamatitinding miracle sa buhay ng tao, hindi mo makikita? Sino sa inyo mga magulang na pagtapos niyo po ng pag-aaral ang inyong mga anak kahit nahikahos kayo noon? Taas kamay. Miracle ba yon? Miracle. Sino sa inyo na promote sa trabaho kahit na 2 beses ka lang pumapasok sa isang buwan? Miracle yan. Okay. So mapapansin nyo, karamihan ng milagro na ikinakategorize natin sa miracle, usually mga bagay na visible, tangible. Pero I believe also that the greatest miracle in our lives are not those who are visible, but those who are invisible. It is a miracle na kapag ikaw ay na-aksidente, iningatan ka ng Diyos. Pero it's also a miracle na hindi na nangyari yung aksidente. Because you have the wisdom to follow the rules of the road. Magandang wisdom ay magandang blessing na, sino sa inyo grateful? Ang Diyos sukdulan ng biyaya. Napakarumi mo pero pinatawad ka ng Diyos. Pero isang milagro din na hindi mo na nagawa yung kasalanan. Kasi may wisdom na ibinigay ang Panginoon sa iyo. So, salamat Lord sa kapatawaran, pero salamat din na hindi mo na ako kailangang patawarin kasi hindi ko na siya nagawa. Sino sa inyo ang grateful sa mga blessing ng relationship? Umabot kayo ng 5 days. Okay, 5 years. Tumagal ang relationship. Pero isa ring malaking pagpapala na yung relationship hindi na kailangang dumaan sa hirap. At kayo na talaga ang naging magkasama habang buhay. Ibig sabihin, yes, ang wisdom nagdadagdag. Pero ang wisdom, nagbabawas din ng panganib. Nagbabawas ng aksidente. Nagbabawas ng iyak. Nagbabawas ng sakit. Ibig sabihin, may inihahatid ang wisdom sa atin. Hindi lang dagdag ng dagdag, kundi yung bagay na hindi mo na mararanasan because you have the wisdom to navigate this life. Are you with me? Amen? So let's go to the verse again. Ang sabi ng verse 16, long life is in her right hand, and in her left, riches and honor. Look at the verse. Ano gusto nyo? Kanan, kaliwa? Parang doon ako sa kanan, pastor Ay parang gusto ko yung riches. Mapansin nyo, sabi ng Bible, long life is in the right hand. Riches and honor is on the left. Sino sa inyo gusto nyo riches and honor? Of course. Plastic naman ito. Of course we want to. Come on now. Kunwari yung gusto ko long life. Of course we want riches and honor, correct? Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit right ang long life at left ang riches and honor? Sa Bible, mapapansin nyo yan, na sa Bible, pag kanan, hindi lang kanang kamay, basta everything that is right hand, kanan, always speaks about authority, priority. So sabi ng Biblia, when you have the wisdom, long life is the priority. And riches and honor is secondary. Bakit? Aanuhin mo yung yaman kung hindi ka buhay? Aanuhin mo yung retirement pay kung wala ka ng lakas para magbakasyon? So it's not just, when we say long life, hindi lang yan pahabaan ng buhay. When we say long life, it's not just 95 years old. Kasi pwedeng 95 years old ka nga, pero 75 pa lang gusto mo nang mawala. Kasi baliwala ang haba ng buhay kung miserable buhay mo. So it's not just about how long you will live, but the quality of your life while you live. So the Bible is telling us, come on now, that when you have the wisdom, priority ng wisdom, longevity of life. And then, riches and honor.
Because the kingdom of God prioritizes the right order. And the right order should be, Lord, thank you for life. Because life itself is a blessing. Alam mo ang sabi ng Matthew chapter 6? Ano po sabi ng Matthew chapter 6? Don't worry about anything. Instead, don't worry about anything. Huwag mong aalalahanin ng iyong kakainin. Huwag mong aalalahanin ng iyong isusuot. Sa Bisaya, ayaw ka balaka. Huwag mong aalalahanin. Sabi mo sa katabi mo, don't worry, don't worry, don't worry. Napansin niyo po ba na yung mga bagay na inaalala mo, yun yung bagay na kulang ka? Kaya ko nga inaalala, pastor, kasi kulang eh. Pero what if kaya kulang kasi lagi mo inaalala? Amen? Sabi ng Bible, do not worry about anything. Do not worry about tomorrow, but tomorrow will worry about itself. Bakit ano ang sinasabi ng Biblia? Isn't life more valuable than food? Ibig sabihin na sinasabi ng scripture, masyado ka nakafocus sa material blessing, pero hindi ba ang pinakamatinding blessing talaga ay yung buhay? Life itself? Because when you have the longevity of life, you will have everything. Amen? Meaning, the wisdom that God gives to each and every one of us is able to teach us, for us to experience life in its fullness. Pine-prevent tayo ng wisdom na wasakin ang ating kinabukasan at wasakin ang ating buhay. Because hindi naman sinasabi ng Bible na hindi ka daranas ng pagsubok. Hindi po sinasabi ng Bible na walang pressure. Hindi sinasabi ng Bible na walang pain. Pero ang pinapangako ng ating Panginoon, the wisdom from the Lord will protect you so that you will be able to enjoy the life that God bled for and died for at the cross for you. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this. Everybody read now. Wisdom, highlight that part, preserves those who have it. If you have the wisdom, there will be preservation. Kapag may wisdom, may iwasan mo ang unnecessary conflict. Salamat pag na-conflict ka, tutulungan ka ni Lord. Pero salamat din na hindi na ako dumaan sa conflict. Lord, maraming salamat din na hindi na ako nasugatan in the first place. That you did not just extend my life, you give me a quality of life. Na di bali ng 60 years old lang pero quality, kesa 95 years old pero miserable. Proverbs chapter 22 verse 3, a prudent person foresees danger and takes precaution. Look at that verse. A prudent, highlight that part. Now yung salitang prudent, ibig sabihin yan, maingat. Nag-iisip muna bago humakbang. So sinasabi ng Biblia sa atin, ang mga nag-iisip bago humakbang, yung mga prudent at maingat, yung cautious, hindi sila yung, bahala na, mukhang okay naman, try nga natin one time lang, hindi sila yon. Pero yung prudent, sila yung maingat. Ang sabi ng Biblia, ang mga prudent o maingat, maingat sila sa kanilang mga nagiging hakbang. Kasi yes, ang wisdom nagbubukas ng pintuan. Pero ang wisdom tuturuan ka rin, wag yung pintuan na yan. Wag mong hahawakan yung pintuan na yan. Because wisdom will guard you. Hindi po lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, atake ng kaaway. Ulitin ko lang. Hindi po lahat ng problema natin dahil sa dyablo. Tahimik na nga yung dyablo, sa totoo lang eh. Sabi niya, parang ang taas ng blood pressure ko today. Inaatake yata ako ng dyablo. Ang sabi ng mga dyablo, damay na naman tayo dito. Eh yung kinain niya yung kanina eh. Kaka-crispy pata mo kasi yan. Tapos nagdamay pa. Masyado natin binibigyan ng credit ang dyablo sa lahat ng mga wrong things na meron sa ating buhay. Pero karamihan ng mga problema natin, hindi dyablo may pakana. Huwag ka titingin sa katabi mo. Diretso lang. Dyablo pinag-uusapan, nakatingin ka. Baka ma-misinterpret niya, nasa church pa naman tayo. Hindi lahat ng sakit na nararamdaman ng tao, spiritual attack. May mga sakit at sugat tayong nararanasan dahil sa avoidable decisions naman. Pwedeng iwasan, pero hindi na iwasan kasi hindi nakinig.
Halimbawa, regret. Alam niyo po ba na ang regret is actually sakit na nararamdaman natin na pwede sanang iwasan ng wisdom. Halimbawa, sana, narinig niyo na ba ito sa katabi niyo? Sana nakinig ako noon eh. Alam ko naman dati yun, pero mahal ko kasi. Alam ko namang red flag na noon pa. Kaso nga lang kasi, baka nakita ko may potensyal, baka naman magbago. Hindi porket nasasaktan ka, ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos. Marami tayong sakit na nararanasan kasi hindi tayo marunong makinig sa wisdom. Tignan mo nga katabi mo, titigan mo. Sabihin mo sa kanya, red flag nga ni. Ayaw makinig. Red flag nga ni. Bakit? Ang pera, it can add to you. Money can add something to you. Influence can add something to you, but wisdom protects you. Yes, i-celebrate natin ang increase. I-celebrate natin ang addition. I-celebrate natin ang breakthrough. Pero wag niyong kakalimutan i-celebrate ang preservation ng Panginoon. Yung pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Diyos ang ating marriage. Pasalamatan natin ang Diyos na iningatan ng Panginoon ang ating negosyo. Na iningatan ng Panginoon ang ating calling, na iningatan ng Lord ang ating testimony, na iningatan ng Panginoon ang ating kapayapaan. Sa totoo lang po, yung mga bagay na hindi nawala sa'yo, mas malaking blessing kesa sa hinihingi mo. Mas malaking blessing minsan yung bagay na hindi nawala sa'yo, kesa yung mga bagay na pinagpe-pray mo. Nagpe-pray ka ng bagong bahay, good. Pero yung hindi nawala yung pamilya mo, mas malaking blessing yun. Kesa dun sa bahay. Sinong titira sa bahay? Minsan lang hindi natin na ipagpapasalamat kasi ang lagi mong ipagpapasalamat, yung milagro. Pero teka, yung hindi na nangyari yung problema. Yung hindi na kailangang maghiwalay. Yung hindi na kailangang malugi. Yung hindi na kailangang matanggal sa trabaho. Wisdom teaches you before a mistake. Before. Kasi pag after na yung wisdom, alaalala nyo last week, pay now, pay later. Pag una pa lang, wisdom yun. Pero pagkatapos na, sakit na yun. Minsan na nagtuturo na sa'yo, wag dyan, masakit dyan eh. Pag nasaktan ka na, ano sasabihin mo? Ayoko nang ulitin. Pero ang wisdom, wag mo nang pasukin. Huwag mo nang simulan. God wants to prevent you from doing a mistake that you will regret for the rest of your life. Is this helping anybody right now? Nakakatulong ba to? Sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw talaga yung topic ni Glock 9 today. Number 3, and I will close with this. Wisdom produces. Wisdom what? Wisdom prevents. And number 3, wisdom predicts. Wisdom predicts. Verse 17, her ways are pleasant ways and all her paths, highlight that part, are peace. Now that's interesting because sabi ng Biblia, ang path o daan ng wisdom ay maghahatid ng kapayapaan. Alam niyo po ba yung salitang path, lagi po yung referring to a destination, referring to a direction. Pag nababanggit yung salitang daan, usually ang ibig sabihin yan, journey, pattern, habits, direction. So kung sinasabi ng Bible that wisdom, yung paths ng wisdom ay papunta sa kapayapaan, ang sinasabi ng Biblia sa atin, ang wisdom nagpo-produce ng predictable future. Kasi through wisdom, hindi pa nangyayari na pipredict mo na base sa pattern niya today. Okay? Kumbaga parang, hindi ako manghuhula, pero kung titignan ko yung pattern mo today, eto ending niyan. Oh, wala nang nag-i-amen ah. Kinakabahan sila eh. Mukhang ako susunod dito ah. Walang tumataba dahil nag-cheat day ng isang araw.
Pero pag araw-araw cheat day, hindi na cheat day yun. Pattern na yun. At kapag inaraw-araw mo yung dapat pang isang araw lang, alam ko na future niyan. Pansinin niyo ang Diyos, hindi tinatago ng Biblia sa atin kung ano magiging consequence. In fact, malinaw na sinasabi ng Biblia, sumunod ka, pagpapalain ka. Predictable eh. So kapag di ka sumunod, huwag ka mag-expect ng pagpapala. Pag hindi ka sumunod, pagpapalo yun. Pero pag sumunod ka, predictable eh. Hindi ako judgmental. Hindi din judgmental ang nanay mo. Na-predict lang nila na kapag ka buong gabi kang naglaro ng computer games, Pastor, hindi naman kasalanan nun. Maraming bagay na hindi kasalanan, pero hindi maganda dulot din. Okay. Hindi ko sasabihin sa inyo ang sagot. Pero pag nagpuyat ka ng, halimbawa, natulog ka alas 4 na ng madaling araw, kakalaro. Huwag kayo mag-alala, taga-ibang church to Kasi dito walang ganyan eh. Okay? Naglaro ka, computer. Hindi naman mali. Pero inabot ka ng alas 4. Napipredi ko na kagad yan. Alauna ka magigising. No, wala nang wala. Kasi napipredict mo siya based on his habits. Amen po ba mga kapatid? That's what wisdom talks about. Ibig sabihin, if you want a better future, you have to develop a better habit. Because you cannot bring your 2025 habits into your 2026 goals. Kung gusto mong mangyari yung 2026 goals, you have to leave your 2025 habits and level up so that your 2026 habits, 2025 habits will be in line with 2026 goals. Bakit? Ang wisdom prediction, may predictable. Kasi ang oras, neutral yan Depende kung paano natin gagamitin. Halimbawa, pag minadali mo, malamang ending niyan, regret. Pag sinisikreto mo, anong sabi natin madala? Walang lihim na hindi nabubunyag. So, ang dulo ng lihim, bunyag. Hala. Ayaw mo magpa-accountable, ayaw mo magpa-correct, ayaw mo may nagagabay sa'yo, ayaw mo may sumasaway sa'yo. Feeling mo, nanay mo, kalaban mo. Feeling mo, tatay mo, kalaban mo. Feeling mo, kumari mo, kalaban mo. Kasi kinurek ka. Pag walang accountability, ano ending? Bagsak, failure. Hindi sila judgmental. Nape-predict lang based on our pattern. Shinortcut mo, malamang mawawala. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Halimbawa, nasa kalsada ka, may nakita kang isang kotse, ang bilis, diretso sa'yo. Now, hindi ito ang tamang pagkakataon para magtanong, ba't kaya ang bilis niya? Siguro nakatulog to. Siguro lasing to. Hindi yun ang tamang panahon para magtanong ka. Kasi napipredict ko na. Base sa direksyon yan. Bulalo ka, sinasabi ko sa iyo. Bulalo ka talaga dyan. Pipit ka dyan. This is the right time for you to what? What's the best choice? Get out of the way. Then ask after. So mapapansin nyo, predictable ang future. Hindi ka mo kailangan maging manghuhula. You just have to watch the habits. So let me ask you a question as a friend, as your pastor. Is that habit that you have will help you achieve your goals? If not, then change something. Sabi nga natin last Sunday, hindi magbabago ang buhay natin kung hindi natin babaguhin ang desisyon natin. Decision nga ni. Amen? We need to have decision. Ano sabi ng Proverbs 14 verse 8? The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. So ask yourself, saan ang dulo ng pattern na ito? Sino-sino yung ganito ang ginawa before? Paano sila natapos? Hindi ko na inaantay kung ano ang consequences. Pinag-aaralan ko na kagad yung pattern. Kasi ang sabi na ng Biblia sa Proverbs chapter 4 verse 12, there is a way that appears to be right. But in the end, it leads to death. It appears right. It feels right. It sounds right. Pero sa wisdom, it asks the question,
It feels right, it sounds right, it appears right, but is this thing in accordance to the will of God? Hindi lang pakiramdam ko, tama to. Hindi. Naka-align ba to sa kalooban ng Diyos? That's what wisdom taught you. Parang pag pinakinggan ko, tama. Teka lang. Pag pinakinggan mo, tama, pero ito bang bagay na ito, attractive lang, pero hindi siya pasok sa kalooban ng Panginoon. Because the Bible is very clear. Blessed are those who find wisdom. And today, as we put an exclamation point to this mini-series that we had, is this message blessed you, mga kapatid? Napagpala ho ba kayo, mga kapatid? Now, the goal of this message is not for me to say, kaya kayo, global family, mas maging matalino kayo. Our goal is not to be smart. Because at the end of the day, I know that wisdom is more than just a lesson that we need to hear. Wisdom is somebody that you need to encounter. Because the Bible says in Matthew chapter 12, verse 42, this was Jesus Christ speaking. Ano sabi ni Jesus Christ? The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. Verse 43, for she came, the Queen of the South, from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. Everybody highlight this part. And now, something greater than Solomon is here. Now, for context, yung sinasabi dito ni Jesus na Queen of the South was actually from the Chronicles, kung saan this was referring to a queen na ang tawag ay queen siya sa Sheba. She was actually the Queen of Sheba. Yung Sheba ngayon ay present-day Yemen. Now, itong Queen of Yemen, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng history, napakayaman. Kaya nga, Mayemen. Okay? So, itong Queen of Sheba, na Yemen, napaka-Yemen, she had the influence, and she was the queen after all. Queen na hindi na kailangan mag-travel. Pero ang sabi ng Biblia, nung narinig ng Queen of Sheba, yung wisdom ni Solomon, because Solomon became famous because of the wisdom that he had, to the point, ang sabi ng Biblia, itong Queen of Sheba was so curious, hindi lang sa wisdom ni Solomon, kundi yung pinanggagalingan ng wisdom ni Solomon. Kasi alam ng Queen of Sheba, narinig niya na itong wisdom ni Solomon galing daw sa Diyos. At alam niyo, ginawa ng Queen of Yemen? She traveled 1,500 miles, almost 3,000 kilometers, walang tren, walang eroplano, just to meet Solomon and listen to his wisdom. Now, let's go back to the verse. Ang sabi ng Matthew 12:42, itong Queen of Sheba, pumunta siya to the ends of the earth to listen to the Queen of Sheba at to Solomon. But right now, something greater than Solomon is here. Ano ang sinasabi ng Biblia sa atin? Ang sinasabi ni Lord sa atin, kung yung Queen of Yemen nga, nag-travel ng 1,500 miles para lang ma-encounter yung wisdom, ngayon, hindi nyo na kailangan mag-travel. Because ang sabi ni Jesus Christ, wisdom that is greater than Solomon is here. Who is that? Who is that? Jesus. So ang wisdom, hindi lang basta concept. Wisdom is a person of our Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, wisdom now is not saying kailangan mas maging matalino kayo, kailangan mas maging maganda. Yes, kasama yon. Pero saan mo kukunin yung wisdom na yon? That wisdom came from a person of Jesus Christ. Ibig sabihin, when you encounter the Lord, when you submit yourself to the Lord, when you walk with the Lord, you are walking with wisdom. Kaya pala, ang mga tao na lumalakad at nagsasubmit ng kanilang buhay kay Jesus ay lumalakad ng may karunungan. Now, listen to this, church. Notice, no, hindi sinabi ng Bible na something wiser than Solomon is here. Hindi sinabi.
Hindi sinasabi ni Jesus, mas matalino ako dyan. Hindi insecure si Jesus. Pero ang sinasabi niya, something greater is here. Because wisdom is not just a concept anymore. You're looking for wisdom? I am. Wisdom is the principal thing. Jesus is the principal thing. Jesus is the foundation of everything. Jesus is the source of everything. Now, sa mundo, kung kailangan ko ma-promote, kailangan ko magpasikat sa boss ko. Pero when you have Jesus as your wisdom, ang sinasabi ni Jesus, magpatawad ka, huwag ka na gumanti. Tamo, ayun yung Hindi wise yan, pastor. Hindi wise sa mundo. Pero yun ang wisdom na tinuturo ni Jesus. Ang tinuturo ng mundo, huwag kang papayag na ganyan lang ganti mo. Kailangan higit ka. Sabi ng Lord, vengeance is mine. Forgive. Ang sabi ng Lord, gusto mo maging great? Humble yourself. It is an upside down kingdom. Because of our Lord Jesus Christ, He taught us today, nako, posible pa lang, ina-admire ko si Jesus, lumalakad ako kasama si Jesus, pero namimiss ko ang ating Panginoong Jesus. Because you know what? When Jesus was talking about Matthew 12:42, He was referring to the Pharisees. Balik mo yung verse, anak. He was talking to the Pharisees. Pharisees na marunong. Pharisees na edukado. Kasi posibleng kilala mo si Jesus, nire-respeto mo si Jesus, nakikipagdebate ka pa, at ipinagtatanggol mo si Jesus, pero hindi mo na-encounter si Jesus. Kasi ang tunay na wisdom is not just respecting Jesus or admiring Jesus. Hindi na natin pinag-uusapan dito, kilala mo ba si Jesus? Opo, pastor. Nire-respeto mo ba si Jesus? Opo, pastor. Hinahangaan mo ba si Jesus? Opo, pastor. Ang magandang tanong, nagpapasakop ka ba kay Jesus? Kasi if you follow the Lord, you will encounter wisdom. Kaso, iba si Lord. Sabi ni Lord, magpakumbaba ka. Huwag pride ang pairalin. Mag-antay ka, huwag ka magmamadali. Sumunod ka, kahit na matindi ang kailangan mong bayaran. Because you can study wisdom all you want, you can quote wisdom all you want, we can debate about wisdom all we want. But the most important thing today is for you to encounter, ladies and gentlemen, the wisdom Himself, Jesus Christ. Jesus Christ. The wisdom of God that He sent His Son, Jesus Christ, for you and for me. Inakala ng tao, when Jesus was crucified on the cross, base sa wisdom ng tao, talo yan, patay eh. Pero ginamit ng Diyos yung tingin ng taong foolish when He died on the cross. But after 3 days, that Jesus rose again from the dead and showcased to each and every one of us, death has been defeated. The grave was empty because Jesus Christ is alive and is with you today. And if any one of you lacks wisdom, submit yourself to Jesus, and I guarantee you, your life will never be the same again.